sa Pilipino. Isang paglilingkod natin sa ating sambayanang Pilipino, public service to the Filipinos. Public service. Ito ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila, sa inyo bayang kong minamahal. Utak sa utak, ulo sa ulo, kaalaman sa kaalaman. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating palatuntunan tuwing Sabado. Saturday Live. At ito ang Views in the News, ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. agapay po ang inyong abang lingkod, lingkod ng mga Pilipino. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ng Sabado, mga kapitbahay, ngayon ay Abril 11. May kaugnayan ito sa ating mga kababayang mga Pilipino, very especially tayo po mga nandirito sa Estados Unidos o tayong mga naandyan sa ibang mga bansa other than our country of origin, ang Pilipinas. O kayo'y nandyan sa London, nandyan kayo sa Inglaterra, nandyan kayo sa France, nandiyan kayo sa Middle East, wherever you are. Kung kayo'y nasa labas ng bansa, ang issue natin ngayon ay sa inyo. And to those Filipinos who are in the country, kayong mga nandiyan sa Pinas, baka may ambisyong kayong pumunta abroad, o kaya may mga kamag-anak kayong nagtatrabaho OFWs abroad. Magsilbi nawang aral ito, mga kababayan ko. Sabagat ang pag-uusapan natin ngayon ay batay ito sa maraming mga bagay, dokumentado, mga case studies, mga pag-aaral na ginawa ng mga organisasyon, ng mga research organizations, mga establishmento, maging mga gobyerno sa daigdig. May kaugnayan sa mga immigrants, o mga tao na pumasok sa kanilang mga bansa galing sa kanilang mga pinanggalingan. Pag-uusapan natin ang legalidad, the legality, at ang moralidad, the morality of immigrants involved in rallies against the host country, yung kanilang lalagyan na bansa. Particular, for example, dito sa Amerika. Ang Amerika ay open country sa lahat ng mga taong may maayos na kalagayan, maayos na kaugalian, maayos na pinanggalingan. The legality and the morality of immigrants involved in rallies against the host country. Ang tanong natin dito, ito ba ay sabihin na nating labag sa batas? May labag ba ito sa moralidad? Labag ba ito sa legalidad? Yes or no? Ayon dito sa mga case studies na hinalungkat po natin from reliable international institutions. Who are the losers? Who are the winners? In fact, yung isa sa mga tanong dito ng mga research organizations na ito, saan patutungo ang Europa, saan patutungo ang Asia without immigrants? Kung wala ang mga migrante. And isa dito ang mga Pilipino. Where should the Filipinos be? Dito sa kalagayan na ito ng mga migrante natin, ng mga immigrants na nandirito sa labas ng bansa. Particular, let's talk about America then. Kunyari dito sa Amerika, pag-usapan natin ito. Unahin natin itong ilang mga case studies na nahalungkat natin. And mind you, lahat po ng mga ito ay galing ito sa mga solid research works.
case studies about immigrants rallies in 2025 and 2026. Immigrants, sa madaling sabi, ilimita natin ang usapan na ito doon sa mga biyahero. Kunyari dito sa Amerika, yung mga foreign nationals na maaaring nagtrabaho rito, humahawak ng green card, humahawak ng citizenship ng Estados Unidos. Ano ang mga pangunahing mga pinagbatayan nitong pag-uusapan natin ngayon na mga legalities and moralities na mga dayo immigrants dito sa Estados Unidos? Ang isa sa mga pinuna ay itong pinakang malawak na naganap na rally dito sa Amerika nitong nakalipas lamang na buwan ng Marso, March 28, 2026. Ayon dito sa case study na ito ng research organization, ito ang tinutukoy niya yung No Kings Rally sa Amerika. No Kings Rally. Dito lamang sa titulo, mapapansin ninyo na it is a politically motivated rally labang kay Donald Trump. Pinakang malaking single-day protest rally ayon dito sa research study sa American history. Pinakang malaki. Involved dito ang 3,300 na mga iba't ibang locations dito sa Estados Unidos in all 50 states of the United States of mainland USA. Ang isang tanong ngayon nitong case study na ito ng mga researchers, saan galing ang pera na binusbus dito? Nilahukan ng mga immigrants, most especially, na mga dayo sa bansa. Either na nakakuha na sila ng citizenship, o kaya holder ng green card, o kaya work visa, o kaya TNT, tago ng tago sa Amerika. 3,300 locations in the United States joined the No Kings Rally sa 50 estado ng Amerika. So ang unang tanong ng mga researchers, saan galing ang pera nito? To maintain 3,300 locations simultaneously in all states. At ano ang nag-trigger nito? Doon sa kung saan galing ang pera, may mga foreign countries at foreign nationals ang may fundings nito. No less than China involved sa funding na nabanggit dito sa No Kings rallies na ito. And of course, bilyonaryo George Soros again, nasangkot ang kanyang pangalan sa katanungang who funded the rallies. Ano ang naging sanhi ng rally na ito? Politika. Donald J. Trump ang main issue. Main backer nito, the Democratic Party. Ito ay may kaugnayan sa issue ng deportation ni Donald Trump ng mga immigrants legally in the United States or illegally in the United States. And the use of Immigration and Customs Enforcement o dili kaya ng ICE. Ang demand, itigil ang immigration raids saan mang dako ng bansa. Yun ang the biggest rally. No Kings rallies. March 28. Case study number 2. Ito yung tema, families belong together. Yung pinakang huli, yung No Kings Rally, di ba? Pero kung titingnan ninyo, iba lamang ang titulo nitong nauna rito for the last 2 years, 24 and 25. Families belong together. Ito'y inilunsad sa kalagitnaan ng bagong kampanya ng ICE na i-deport ang lahat ng mga may criminal record sa Amerika. I-deport ang lahat ng mga may criminal record sa Amerika. Dahilan dito,
ang issue na pinalabas nitong grupong Families Belong Together ay ang pagkakahiwalay ng mga magulang doon sa mga anak na dito na isinilang sa Amerika. Ang mga partisipante rito, ayon sa case study na ito, 27% ay mga political events. Sa madalit sabi, kulay politika. And the center of the issue is Donald Trump. The nature of protest, ito ay 97% na mga rallies na ito na itala, recorded. Bagaman tahimik, ay madugo ang trato laban sa administrasyon ni Marcos. Ni Donald Trump. Meron lamang na taktika rito na ginamit, bagaman tahimik, pero abstraction naman ang pangunahing instrumento na ginamit dito sa Families Belong Together rallies. Ano ang instrumento na ito? Gigitna sa kalsada, haharangan ang daloy ng trapiko. Isang prominent activity dito ay naganap noong Pebrero 2, last year, doon sa Highway 101 sa Los Angeles, sa California. Case number 3. Ito ay issue na hindi sa Amerika nakatuon, but again is still politically motivated. Issue ito ng Palestine advocacy ng mga nandirito na mga aktivista sa Amerika. Pro-Palestine advocacy. Mga rallies ito laban sa pulisiya ni Donald Trump again, doon sa mga sympathizers and empathizers ng mga Palestino sa nagaganap na kaguluhan doon sa Beirut, sa Beirut, sa Israel, especially yung akupadong mga teritoryo ng mga Palestinians sa Israel. Ang kanilang banad sa gobyerno, weaponization of the government laban sa mga walang kalaban-laban na mga Palestino. Now, ito pong nangyari dito sa Amerika the last 2-3 years na ngayon, magtitatlong taon na, ay kinopya ito sa ilang mga bansa like Ireland at saka United Kingdom. Pero lumaban. Ang pagkakaiba, doon sa United Kingdom, bagaman ang issue ay foreign in nature, mga issue ng mga Muslim, issue ng mga Palestino sa Ireland at saka sa United Kingdom, pero yung mga English, yung mga Britons, lumaban sila. Kung gaano kadami yung mga rallyista na pro-Palestine, ganun din kadami yung mga British nationals na sumagupa sa mga ito. Although peaceful rally, but at least there is a show of force ng mga national. Now, yan po ay ilan lamang sa mga kaso na nakita natin, ang tawag nila ay mga case studies nitong mga rallies na mga immigrants. Again, quote and unquote. Mga dayuhan na ang iba rito illegal, ang iba rito ay legal, ang iba rito ay acquired citizenship. Now the question, sabi ng mga henyo dito, mga legal minds, is there legality and morality issue dito sa mga rallies na ito? Bakit po ito ang issue natin ngayon? Kumbaga, baka isipin ng mga kababayan natin sa Pinas, wala naman kaming kaugnayan dyan eh. May kaugnayan ho tayo sapagkat 5 milyon na mga Pilipino nandirito po sa Amerika. 5 million Filipinos, Filipino-blooded citizens of the United States ay mga galing sa bansa natin, sa Pilipinas. Not to mention na marami na dito may mga anak ng mga pure-blooded Americans. So the question of legality and morality is important sa ating mga Pilipino dito sa Amerika.
not limited to the Filipinos, but all immigrants in the United States. Ang issue pong itong moralidad and legalidad. Now, sa issue na itong mga kababayan, nais kong ipaabot sa ating mga kaibigan, lalo na dito sa mga katapik balita ako rin, katapik balikat. Yung ating mga kaibigan dito, very close sa akin, na nakikita ko yung mga mukha nila dyan sa mga rallies, nais ko lamang ipaalaala. Yes, may mga winners and mga losers dito sa mga issues na ito. May mga panalo, may mga talo. But most importantly, dapat nating malaman, ang karamihan sa mga nananalo rito ay yung mga financiers nitong mga rallies na ito, na ayon dito sa mga case studies, mostly ay anti-Trump millionaires sa Amerika, and then foreign countries like China. Like China. Kalabit. Sa bakatan China, hindi lamang dito sa Amerika ang galamay, kundi dyan sa Pilipinas. Ito ang mga panalo ayon dito sa mga case studies na ito. Sila rin ang panalo sa puso damdamin ng mga cohorts, mga alalay nila dito sa Amerika. Especially, ang mga ito'y mga binabayaran nila. Millions of dollars ang funding ng mga ito. In fact, doon sa ilang mga case studies, pinatunayan sa magitan ng mga ebidensya ng mga litrato. In fact, mapapanood ninyo dyan sa YouTube. Meron diyang ilang mga tawagin natin mga nationalist bloggers na ini-expose ang mga personalities na ito na kahit sa ang mga rallies sa Amerika, nanduroon ang kanilang mga mukha. Rallies nitong Families Belong Together, rallies nitong No Kings Rally, rally nitong Transatlantic, hindi Transatlantic, Pro-Palestine Advocacy, lahat ng mga ito, pinamumunuan ng iisang grupo financed by George Soros and the Chinese Communist Party and one American negosyante na nandoon nakabase sa mainland China. Doon na, nandoon na siya. Pero ang pera niya ibinubusbus dito sa Amerika. Ayon dito sa mga case studies, these are the winners. Ito ang mga panalo. Sa mga issues ng legality and morality, of course, wala silang makikita rito. But the issue ng propaganda, panalo itong mga ito. Na ipapanalo nila ang kanilang mga adikain na wasakin ng gobyerno, i-divide, ihati ang utak ng mga tao, pro and anti, at ilublob sa pusali ang presidente ng Amerika, Donald Trump. Maraming mga issue sila mga pinagbabatayan dito. For example, ang kanilang mga dinadalang mga issues dito upang gawing legal at moral ang kanilang adikain. We are referring to the financiers and those in favor of the rallies. Ang kanila ritong pinaninindigan, we have the freedom, First Amendment, constitutional right ng bawat mamamayan, whether you're an American or not, you are protected by the American Constitution. You are protected by the First Amendment of the United States. Totoo nga naman yan. Yun ang pinangangalandakan nila sa mga placards. Mababasa ninyo riyan. Mga winners, proponents ng mga rallies na ito. Kaya lamang, totoo nga na protektado tayo ng First Amendment, protektado ng Constitution, maliwanag na sinasabi sa Ligang Batas ng Amerika na
Ang freedom of speech, ang freedom of peaceful assembly, ay karapatan ng bawat isa dito sa Amerika. Whether ikaw ay American citizen, whether ikaw ay green card holder, basta legal ka na nandirito sa Amerika, you are protected by the Constitution. Protected by the First Amendment. Kahit na ikaw ay bisita lamang dito, tourist ka nandito ka sa Amerika, panalo ka. Yun ang argumento nitong mga pro-rallyistas na ito. We are also protected by international law, which is also correct. Sa pananaliksik natin, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and the International Covenant on Civil and Political Rights both recognize freedom of expression and peaceful assembly as a fundamental human rights ng bawat mamamayan sa alinmang estado. International law. Yun ang mga pinangahawakan nito na mga nagsusulong nitong mga rallies na ito. Ayon dito sa mga case studies na mga international research organizations. Protektado ng Constitution sa Amerika, protektado ng First Amendment sa Amerika, and more so, protektado ng international law. Kaya ang propaganda nitong mga proponents ng mga rallies na ito, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo magagalaw. Meron lamang na ayaw banggitin ng mga ito na maaring makapag-isip sa inyo na mga sumasalay sa mga rallies na ito kung kayo ay imigrante dito sa Amerika, for example. Ano ang mga sabi nga ng research group? What are the legal risks? Totoo, protektado ka ng saligang batas or Constitution of the United States. Protektado ka ng First Amendment. Protektado ka ng international law. Kaya lamang, ang hindi binabanggit sa inyo mga kababayan, kayong mga imigrante, tayo, ako, kasama riyan. Ang hindi binabanggit sa atin dito ay government discretion. Ano ang magiging desisyon o kaya ang magiging hakbang ng gobyerno laban dito sa mga rallyistas na ito. Tandaan ninyo na sabi nga ng isang abogado, I cannot remember the name na nabasa ko. Sabi nga niya, meron tayong mga legal risks. Although walang violation kayo sa mga papeles pagpasok sa Amerika, referring to those nakakuha na ng green card, sa proseso, nakakuha na ng American citizenship, wala kayong problema. Legal eh. However, yung proseso na nakuha ninyo, baka may dagta. Ito ang sinasabing government discretion na kailangang alamin ninyo kung kayo ay nararahuyo na sumama rito sa mga ganitong uli ng mga rallies. Sabi rito, note, any court record, anumang record sa korte, kasama na riyan yung driving under the influence of liquor. Any court record ay maaring gamitin, can be used against any immigrant for deportation purposes. Yun ang isang matindi. Kaya kung bakit pag sumama ka riyan sa mga ganyang rally, delikado, loser baka ang abutan mo rito. Baka yung morality at saka legality ay will be in question. So granting na proseso ng pagpasok mo sa Amerika, ayos, walang problema. Pero may mga record ka sa korte. Depende sa bigat. Maaring hindi ka na sa top priority for deportation, pero yung pangalan mo nandoon na. Sapagat nakikita yung mukha mo sa mga litrato ng mga rallies na nagaganap
sa Amerika. So sabi rito ng ating research work, there is a significant legal risk kung ikaw ay hindi pinanganak o kaya ang pinanggalingan mo ay galing sa ibang bansa. Maaari kang maging subject to deportation or visa cancellation or denial of future immigration benefits. Hindi lamang yan. For example, another example ito. May mga kaso tayo rito na nakapasok sa Amerika dahilan sa interracial marriage. Kunyari, yung asawa mo ay Amerikano, purong-puro, maging yung kanyang pinangkanununuan na Amerikano, ikaw ay galing sa ibang bansa, nakita ka sa Facebook, nagka-chat kayo, pagkatapos nagkaroon ng proposal, pero yung edad mo, kunyari ang edad mo 25 kay 30 o kaya 25 o 20, tapos yung mapapangasawa mo o yung nag-iimbita sa'yo rito 80 anyos na o 75 anyos. Malaking disparity sa edad. Pero nakapasok ka sa Amerika. Maaring na dahilan sa sama-sama mo, nakita yung litrato mo sa mga rallies o kaya na-identify kang nandoon sa mga rallies, alin man dito sa mga families belong together o kaya no king rally na ito, etc. etc. O kaya napaginita ka. Baka yung disparity ng edad mo ay maging ground for scrutiny. Paano ka napunta rito sa Amerika? Loser ang immigrant dito. Kahit na meron tayong mga anong tawag niyan, na may batas ditong tinatawag na reciprocal, I don't know, hindi ko maalala, reciprocal law, something like that. Ito ay, tama, reciprocal law. Respect the law and authority of the host country. Social contract kung tawagin nila ito ng mga research studies. Kahit na merong maayos na relasyon ng mga bansa, like for example, Philippines and the United States, maayos. Pero iba ito kung ang taong kumakatawan sa Pilipinas nandito sa Amerika ay hindi respectful sa batas ng Amerika, delikado ka rin. Even those occupying diplomatic positions. Kagaya halimbawa dyan sa Pilipinas, yung ambassador ng China sa Pilipinas na barumbado kung magsalita. Bakit pinapayagan natin hindi ipatapon ito? In the case kung i-reverse natin ang sitwasyon, balasubas yung embahador ng Pilipinas sa China, baka wala pang isang minuto, wala na ito doon sa China. Wala na. Itinapo na. Yan ang ilan sa mga risks. Kaya nais ko lamang ipaabot sa mga kababayan natin. Hindi lamang itong mga little or small violations na ito ang kailangan bantayan natin. Kundi lang mga bagay na totoong naglalagay sa atin sa panganib. Na kung hindi mang question of legality ay question of morality. Kung maiwasan natin itong mga ganitong involvement sa mga rallies na ito, I am nakikiusap tayo. We are asking na iwasan natin ang involvement sa mga ganitong uri. Especially considering ang relations ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos. Hindi lamang sa larangan ng mga imigrasyon, kundi sa larangan ng mutual respect and cooperation between the two countries. Siguro kailangang mabantayan din natin ito sa ating mga aktasyones dito sa Amerika. Meron akong iniisip na issue na hindi pumapasok sa utak ko. Okay, ito pala. Ayon dito sa report ng Immigrant Legal Resource Center, ILRC,
Ay dito sa report nila. Ito yung panganib o vulnerability ng mga immigrants dito sa Amerika. We're not only referring to the Filipinos, no? Kundi marami, especially yung mga galing sa Mexico. Sabihin pa natin na malinis ang ating mga dokumento. Malinis ang ating mga ginawa dito sa loob na ng Amerika. Kaya lamang ang problema natin, yung pagpasok natin. Sabi nga doon sa international law and then constitutional protection and First Amendment rights. Maaring lusot tayo rito, pero sabi na nga, ang panganib nito ay ang any criminal activity, however big or small, criminal activity ng immigrant, ay sufisyente itong mawalan ka ng karapatan na manatili sa Amerika. Ang katagang criminal ay isang napakahalagang instrumento ng ICE sa kanilang pagpapatupad ng tungkulin. Ito lamang na kahit na napakalinis ng ginawa mong trabaho dito sa Amerika, pagkatapos na makapasok ka, we are now talking about illegal immigrants. Nais kong ipaabot lamang ito, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi mga nationalities of other countries. Pag pumasok ka either sa south border or north border from Canada to America or Mexico to America, yung act ng paglusot papasok is a criminal act ayon dito sa definisyon ng ICE. Kaya doon sa mga kababayan natin, sabihin natin, I am protected by the Constitution. I am protected by the amendment rights. I am protected by the international law. Walang makagagalaw sa akin. Nandirito ako'y naghahanap buhay ng maayos, naghahanap buhay ng ayon sa batas. Kaya lamang nakita na pumasok ka pala ng TNT. Pumasok ka pala ng illegal. Sa definition ng ICE, ang pagpasok mo ng hindi proper ang documentation is a criminal act. Kaya pag ikaw ay nasa criminal list, ayon dito sa Immigrant Legal Resource Center, talo ka na kaagad. Talo na, you are a loser. Ayon ito sa expanded executive powers of the government, sabi rito ng artikulo na ito, pwede rin ang gobyerno na mag-invoke ng wartime laws, kagaya ng Alien Enemies Act. For example, dito sa mga kaso ng mga bansa na galing sa Iran, for example. Iran. Naalala ninyo yung current news, yung mga pamangkin noong napatay na leader ng Iranian army na nandirito sa Amerika. They are now subject for deportation. Kahit na lavish ang kanilang pamumuhay dito sa Amerika, nasa YouTube, nasa Facebook, display ng kayamanan, ng karangyaan na mabuhay dito. Unfortunately, dahilan sa gera sa Iran, nasilip ngayon sila. Kaya subject for deportation. Sabi ng research ng Immigrant Legal Resources Center, maaaring i-invoke din dito itong wartime laws, itong Alien Enemies Act of the United States. Loser ka pa rin. Ito po'y sinasabi natin dito sapagat maaaring itong ilang mga kababayan natin, especially tayo mga Pinoy, tahimik naman tayong namumuhay dito sa Amerika. Pero again, I caution you, kagaya ng mga sinasabi ko doon sa aking mga kaibigan na nakakadaupang palad natin,
na especially doon sa mga ilang kaibigan kong iniimbita ako na dahilan dito sa nandirito tayo sa profession natin, malakas daw tayo na mapasama doon sa upang makahikayat ng mga tao na ipairal ang, ano nga ba yun? No Kings, ano ito sinasabi nila? No Kings Rally? O kaya Families Belong Together? Ay, yung kanila pang advertisement sa atin. Pare ko, mahirap yun. Pahalimbawa, pinatapon tayo, yung mga anak natin dito sa Amerika. Sinong mga ngalaga riyan? In the first place, ano ang pamamaraan ng pagpasok mo rito? Pumasok ka ba? Tourist? Pagkatapos expire yung tourist visa mo? Dahilan sa kung saang pamamaraan ay naging green card holder ka, hindi nangangahulog ang safe ka na at green card holder ka. Hindi nangangahulog ang sigurado mo ng American citizenship ka. Sabagat sa kasalukuyang panahon na ito, under Donald Trump, walang nakaliligtas dito sa mga ganitong uri na mga illegal na pamamaraan. So sabi nga rito, dito sa mga losers natin, whether you are concluded loser or presumed loser, ano ha? Kailangan nating imbestigahang maigi muna ang ating sarili. And hindi lamang yung ating political bias ang ating pairalin, kagaya ng marami sa mga sumasama rito. Funded by the Chinese Communist Party, funded by George Soros, funded by this billionaire who is now based in China, American citizen. Kahit na ano ang galit natin kay Donald Trump or whoever political leader, kailangan tingnan natin yung morality and legality ng ating action, especially if you are planning to join rallies like this. Hindi lamang itong mga issue na ito ang dapat nating alagatain. Sabi nga, nakakatuwa, sabi nung isang rallyista, alam mo, ang aming ipinamumulat sa taong bayan ay ang human rights dignity. Na sabi nila, the country is, kumbaga, walang boundary. Asa na ba yan? Security and dignity of a human being na pumunta kung saan, mabuhay, mamuhay ng kahit saan, sabagat ang daigdig ay iisa. Alala ko tuloy yung halimbawa ng aking kapitbahay, pare ko. The reason why we have countries, the reason why we have boundaries, upang magkaroon ng delineation o kaya'y boundary between two peoples. Halimbawa, yung tao, kagaya nitong mga issue nitong mga south border and north border entries na ito. Inihalimbawa ito sa isang bahay. Kunyari, sa bahay. Kunyari dito sa bahay ko. May pumasok dito. Hindi ko naman kilala, kagaya noong nagbiktima ng isang lola riyan sa Maynila. Birthday. Ilan yun? 69 years old? Birthday. Pumasok yung mga lalaki. Meron kaming regalong cake galing sa munisipyo para kay lola sa kanyang birthday. Yung pala magnanakaw, pwede nating ihalin tulad yan dito sa mga pumasok ng south border o kaya north border ng illegal. Parang pumasok sa bahay mo na wala kang pahintulot. Is it legally or morally right for you na paalisin ng taong ito na pumasok na wala kang permiso? Well, sa issue na ito ng pagpasok may permiso o wala, America is generous. Ito'y hindi galing sa akin, kundi ito'y galing sa mga research na rin. United Nations, for example.
United Nations records ito, and even the North Atlantic Treaty Organization. Mga records nila ito. Ano ang mangyayari sa Europa o sa daigdig, for that matter, kung wala ang tulong ng Estados Unidos? Military deficiencies sa Europa is prominent. Logistical collapse ng mga bansa sa Europa ay posible without the help, and Africa without the help of the United States. Ilan lamang ito sa mga data na nakikita natin dito. North Atlantic Treaty Organization, backbone, the integrated defense system of NATO over decades would likely collapse without the United States. And then there is an increasing vulnerability, sabi rito sa isang record na ito. If the support of the United States is withdrawn, like there is a potential allowing adversaries like Russia to exploit weaknesses before these areas are vacated by the United States. Ito po yung lamang ito. And then Asia. Tingnan niyo ito. Mga research works yan. Asia, without America, geopolitical and security implications, China's power grab, economic sphere of China, increased tension in Asia. Kasama rito ang South Asia and the Philippines. Nakalagay yan, ha? Yan ay mga studies po ito na, kung baga, wag nating abusuhin ang taong tumutulong na magpakain sa atin. At kayong tayo mga nandirito sa Estados Unidos, we have to be aware kung ano ang mga nangyayari. And hindi lamang itong issue na ito ng Amerika ang pag-usapan natin. The same issue, immigration. Tingnan natin ang Pinas. Diyan sa Pilipinas, for example. Marami tayong mga immigrants din diyan, particular galing sa mainland China. At hindi lamang yan, wala tayong rally ng mga Chinese diyan laban sa gobyerno ni Marcos. Wala tayong rally riyan. Pero more dangerous ang activities ng China diyan sa Pilipinas. Dito sa Amerika, at least nakikita natin physically sa mga kalsada yung mga nagrarally labang kay Donald Trump. Well, of course, aside from those na mga spying na nadidiskubre ng ating mga otoridad dito sa Amerika, particular, again, mga spy na galing sa China. Ang Pilipinas, the same problem with us here in the United States. Medyo tago lamang ang problema natin riyan. Like kagaya ng napag-usapan natin last Saturday, yung spying dyan sa Pilipinas ng China, matindi. Napakinggan ninyo ang mga replay ng mga tinig ng mga tao, ng mga aktibidad ng China riyan last Saturday. Hanggang ngayon, yun ang panganib natin. Immigration din. Ang masaklap pa nito kung ang mga immigration problems ng Pilipinas ay sangkot ang mga opisyal ng ating gobyerno. Like for example, yung nahuling mama na peke na Filipino, anong pangalan noon? Herrera ba yun? I think Herrera, yung pangalan noon. Faking Chinese na nagkukunwari na Pilipino. Nagtatag ng mga negosyong sandamakmak dyan sa Pilipinas. Ang ginagahasa nito ang natural resources ng Pilipinas. Mining. Kung ano-ano pa, natural resources ng Pilipinas. Namamayagpag, sabagat ito'y kinupkop ng ilang mga Pilipino, pure-blooded. Yun ang masaklap riyan eh. May imigrante ka na. Pagkatapos dahilan sa korupsyon na may mga papeles kang mga peke
na akala ng marami ay totoo na ikaw pala'y hindi naman tunay na Pilipino. Pagkatapos protektado ka. I am talking about, I think Herrera yan kung ako hindi nagkakamali, na kaibigang matalik at sinuportahan nitong isang prominente nating abogado sa Pilipinas, Raul Lambino. Ano itong report ditong lumabas ngayong araw na ito? April 8 pala, April 8. Ang Supreme Court noong Martes, iniutos sa kandidato pagkasenador Raul Lambino na magpaliwanag bakit siya ay hindi dapat na sampalin ng kaso administratibo dahilan sa pagpapalaganap ng palsipikadong impormasyon sa temporary restraining order laban sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Noong isang araw kasi, etong si Lambino ay nagharap ng petition for TRO, Temporary Restraining Order. Alam na siguro niyo ang kaso nito. Iniharap specifically si Lambino, and then nagharap ito o nagpublika ito ng report sa mga periodiko na inisyuhan na ng temporary restraining order ng Supreme Court na hindi naman totoo. Now, hindi ito ang main issue natin dito sa immigration kay Lambino. Ang main issue natin dito ay ang kanyang koneksyon sa China. Etong si Lambino ay, sandali. Siguro maganda maiparinig natin ito. Again, may kaugnayan ito sa pinag-uusapan nating kahit na meron tayong mga protection sa saligang batas, may protection tayo sa pandaigdigang batas, international law, may protection tayo sa amendment rights kung ano-ano. Pero kung tayo ay gumagawa ng labag sa batas, hindi tayo sakop doon sa proteksyon na yan. Pakinggan ninyo itong issue na ito mga kababayan ko sapagkat if we're talking about immigration in America, sa Pilipinas, problema rin natin ito. Etong si Lambino ay sabihin na nating mas malapit ito sa mainland China. Hindi ko sinasabing kadre ng China, pero mas malapit ito sa mainland China kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Ito kung maalala ninyo, kung kayo ay laging sumusubaybay sa mga pangyayari sa periodiko, sa radyo, sa television, ito yung abogadong umiyak. Hindi ko napanood ang kanyang pag-iyak sa Philippine media. Pero napanood ko ang kanyang pag-iyak nung nasa front page headline news siya ng NGTN. Ito ang CGTN, China Global Television Network ng mainland China. Main headline news sa China Global Television Network. At front page sa Global Times ng mainland China. Umiyak etong si Lambino dahilan sa kanyang hinanakit at pagdepensa sa mainland China. Ano ang istorya rito? Ang istorya rito, naaawa siya sa mga Pilipino sabagat ginagahasa ng Amerika ang Pilipinas at pinaniniwala ang mga Pilipino na ang Amerika ang defensor ng Pilipinas. Umiyak siya nang masabi niya na, ako, nagmamakaawa sa inyo China, tulungan ninyo kami na makaalpas sa kamay ng Amerika. Raul Lambino. Sayang wala tayong video, pero meron tayong voice clip. Pakinggan ninyo ang kanyang hagulhul
sa pagmamakaawa sa China. As a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. We are going Chinese to take a audience look yan, ha? At this situation between the Philippines and China, there is one country that has played a significant role in, we don't know, promoting or destroying this relationship. We are being granted as that. There is very strong xenophobia in the Philippines. The mainstream media, newspaper, radio, television, they are all anti-China. But you can be certain, Mr. Ambassador, that there are Filipinos who really love China and the Chinese people. If the situation in the South China Sea become much worse, as people in my country are already saying, is war going to happen in the Philippines? As a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. Thank you. Umiyak pa, ha? I don't want... 站在菲律宾人民的长远利益的立场上来处理这些问题。 Andali, ha? Ito ang sagot ng China sa kanya. Sa kanyang pag-iyak. Hindi ko maintindihan, eh. 现在碰到的困难也不是什么太了不起的问题，因为我们有很多共识，这和平共处有效原则就在亚洲诞生，所以我相信，如果我们能够排除外部的干扰，我们能够逐步的克服现在的困难局面，让中这东西回到一个健康发展、互利合作的轨道上来。当然，我们要依靠我们两国。 Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Yan, naka-front page sa periodiko yan ng Global Times ng Chinese Communist Party at nasa banner news ng China Global Television Network. Yan si Attorney Raul Lambino. Nagmamakaawa siya. Ayaw niyang magkagera. Sa mga Pilipino ay ginahasa ang utak ng mga Pilipino ng Amerika. At pinaniniwala ang mga Pilipino ng Amerika ang defensor ng Pilipinas. Hindi ang China. Ang gulo sa West Philippine Sea ay dahilan sa paniwala ng administrasyon ni Marcos na ang Amerika ang may karapatan na tumulong upang sugpuin ang China sa kanyang mga pang-aabuso sa West Philippine Sea. Mamamtakay mo yan. Yun ang mas mapanganib riyan, pare ko eh. Kasing panganib nitong mga Pilipino na sumasama sa mga rallies dito sa Estados Unidos. Sino yung mga kasama ni Lambino? Anong sabi niya dito? Na meron siyang mga kaagapay dito, sandali, ha? Go ahead. Very strong xenophobia in the Philippines. The mainstream media, newspaper, radio, television, they are all anti-China. But you can be certain, Mr. Ambassador, that there are Filipinos who really love China and the Chinese people. There are Filipinos leaders who love China. The Chinese Communist Party. Meron akong alam, Mr. Raul Lambino, meron akong alam. Ito yung mga kaagapay mo ito eh. In fact, doon sa litrato na nanduroon ka, video na nanduroon ka, nanduroon yung Chinese na ngayon ay pinadeport na ng Pilipinas dahilan sa mga pantatarantado riyan sa Pilipinas at nagsasabing siya ay Pilipino at pure-blooded Chinese pala. Meron akong alam din dyan, Mr. Lambino, na makakaagapay mo. Isang profesora, Ana Rosario Malinduguy. Mga kaagapay mo ito, di ba? Mr. Raul Lambino. Ana Rosario Malinduguy. Etong si Mr. Lambino, ano bang organisasyon kinasasangkutan nito? Constitutional Reformers to Federalism. Isa ito sa mga movers nitong... si Steven Herrera pala. Yun. Ito ang inaabogaduhan ni Lambino eh.
Etong si Herrera, na pinatapo na ng gobyerno ng Pilipinas, Steven Herrera, fake Filipino citizenship and identity. Ano ba ang pangalan nitong totoo? Hindi ko na makuha eh. Pinatapo na ito eh. Ngayon, ang mga kaagapay dito ni Mr. Lambino, eto si Ana Rosario Malindog Uy, na nagsusulong ng Institute of South-South Cooperation and Development sa Peking University, Beijing, China. Siya rin ang nagsusulong ng senior researcher ng South China Sea Probing Initiative. Pro-China organization din ito. Siya rin ang senior research fellow ng Global Governance Institute ng mainland China pa rin. Ito si Ana Rosario Malindog Uy. And of course, etong si Herman Chu Laurel ng Global News Network. Herman Chu Laurel, Global News Network. At saka yung may-ari riyan ng Kamuning Bakery, Wilson Lee Flores. Yun ang mga pure-blooded na mga Chinese cadre dyan sa Pilipinas. Mayahalin tulad natin yan dito sa mga kababayan natin, mga Pilipino, na sumasama sa mga rallies na ito laban sa administrasyon ng Estados Unidos. Pinaliliwanag po lamang natin sapagkat mabuti na, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ingat lamang tayo. At sana'y mamulat tayo sa katotohanan na patingka rin natin yung sense of gratefulness. Yung utang na loob. Diyan natin pairalin para sa isang matiwasay at matahimik na pamumuhay. Para lamang. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating insights, mga kapitbahay. Kasama ko ang inyong lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At laging tandaan, ang puso ko ay puso rin ninyo. Puso ko sa bayan ko. Sabagat ito ang tinig ng ating sambayanang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang pamamaraan ng ating pakikipag-ugnayan, pakikipagtalamitan. Ugnayan, pakinggan. Bilang isang paglilingkod natin sa sambayanang Pilipino. Public service. Dito lamang yan sa ating Saturday show. Saturday Live. Well, balikan natin itong mga kaagapay natin dito. Ano ang kanilang mga sinasabi? Ano ang kanilang mga... let me see. Parang Kik Mendoza.